the decision-making body of the university. So whatever policies, whatever revisions in our student manual that the administration implements, we as students cannot have a say on it because the University of San Carlos Supreme Student Council does not have a seat in the said policy-making body. So this is what we mean when we are demanding for genuine student representation, that we want to be able to have a say on the matters affecting us, on the policies, on the changes that the administration is making inside the campuses. Aside from our calls sa atong university, we're also joining other student groups, youth groups, calling for the Duterte arrest. Can you say more about it? We as Carolinians, it has always been in our history to resist not only on political matters within our university, but also issues beyond the four walls of our classroom. This walkout is also a show of solidarity to other universities that we stand with them in our cause for accountability from the Dutertes and the Marcoses, especially with the grave negligence of the demands and the welfare of the Filipino people. What are the hopes of Hans Balila regarding sa pagdakop ni Duterte? What will happen? I think I can speak as a collective with the rest of the council and the rest of the Carolinians that we want Duterte to be held accountable for his crimes against humanities. We want justice for EJK victims, justice for Hannah Sister, a Carolinian lawyer who was martyred by the state forces, and also accountability for the Marcoses, for that matter. Thank you. Mismo! Babagsak! Basistang estado! Babagsak! Defend! Defend! Defend ang freedom! Defend! Defend! Defend ang freedom! Magparehistro kay dili lang limited sa sulod sa classroom ang among mga panawagan. Kailangan pud nimo gawas, kailangan pud namong ipalanog ang among mga panawagan dili lang sa among kaugalingong universities pero mismo sa national government. Unsa man ang among gidala na mga panawagan? Una, ang student repression. Daghan kayo mga pamaagi kung asa ang mga pag-organize sa mga students ug mga kritiko ng mga students sa ilang kaugalingong universities kay gipang repress pamaagi sa mga threats tangtangon i-expel uban pa ang mga katong organizations na student councils ug mga student publications nga maayo unta og tumong ganahan unta mo expose sa mga issues gipang repress agi sa pagtangtang sa mga opisina, pagtangtang sa mga budget. Usapod ang amo pod kilaban karon kay ang right to organize sa mga students bisag unsa na organization pwede unta ibuhat, pwede unta itukod sa sulod sa mga universities agi na sa atong constitutional rights unya amo pod na gilaban isip mga nagkaayusang kabatanunan sa Sugbo. Unya finally no ang among academic freedom pod among gilaban. We have the right to express ourselves and we have the freedom to express ourselves na ginagaranti po sa atong constitutional rights. Whether critical or not, dili dapat ihunong, dili dapat ipa-silence ang mga students sa ilang mga panawagan bisag asa na aspect in society. So mo na naata diri karon daghan-daghan jud ang mga students karon gikan sa mga major na mga universities, UP, CNU, USC, naapod ang mga pila ka students gikan sa CIT, Southwestern University of USJR. So mo na Let me observe sa kaning pagbuhat ninyo karon there have been comments, remarks gikan sa mga tao nasa Dublin. They're shouting the Duterte, they're storming at you. Yes. Also yung opinion ninyo na. Okay. Nagkahiusa ang mga kabatanunan diri sa Sugbo nga dapat si Duterte ikulong o dapat siya i-jail. Kay daghan kay sagsala sa mga kabataan, especially sa katong iyang drug war. Daghan kayong biktima, over 150 ang youth ang gipatay sa drug war. Wala man gani sila nakaagi og trial. Isa ani na namatay si Kian de los Santos nga naon tay exam sa sunod adlaw pero gipatay sa pulis. Wala sa gitagaan o katungod, wala sa gidungog ang iyahang mga panawagan, no? So, isa po ana, daghan kaayo ang mga sins ni Duterte sa mga kabatanunan agi sa red tagging, agi pod
sa pag-repress sa mga students agi sa terror law, no? Ang kaning terror law nagibuhat na ay pipila ka buok na mga student activists, mga students pod or mga youth pod na mga journalists ang gipriso sa panahon ni Duterte. So angay lang jud na naa siya dito sa ICC, angay lang jud ipriso pod si Duterte. Dili lang kana mismo si Sara Duterte o ang iyahang gibuhat sa kapatanunan samot na sa iyang pagwaldas sa sweldo or rather sa buhis sa nasod, no, dapat siya i-convict, dapat po siya i-impeach. Saan gina forward for this September sa ICC? This September sa ICC, unta, ma-confirm na ang charges ni Duterte kay daghan nagpatong-patong na jud ang mga proof, ang lain-lain na mga ebidensya sa iyahang bulok kaayo na drug war o iyahang pagpatay sa daghan kayong mga inosenteng tao. 43 lang ang mga cases nga grabe kaayo ka strong ang evidence, no, pero daghan pa kaayo ang mga kaso nga wala lang dili lang kaya sa ICC ang i-check, pero we're looking forward na i-confirm ang mga charges karong September. Karong June 30 pod sa impeachment trials ni Sara Duterte, unta daghan pod og progress ang mahitabo, no, sa iyang